advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City ng hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Laita Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siyang Davao, and then hospitalized siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon February for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, makikipag-usap INC, makikipag-usap kayo sa INC, then sila po yung nag-rally against para mag-ituloy yung Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng numbers in Senate? Nagtanong ka na, sir? Sir. Did you have the numbers in the Senate to be updated? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am. How would you consider former President Duterte to be your lead defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na huwag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old. ma'am, kamusta po ang staff ng OVP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na may were impeached by the House? Ano po naramdaman ang staff ng OVP? Are they sad? Are they worried po ba? Hindi ko alam lang na pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga. Ma'am, you will appear sa impeachment court natin ever. Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pagdako pagkaan against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. So, ma'am, will you dissuade or encourage your supporters in case it was sa street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So, merong mga bata o merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi niyo, hindi ko masabi if you have enough numbers in the Senate para na
Are you not confident that you have enough allies to avoid the conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, will you feel betrayed? Maraming mga congressmen from Mindanao. 70%. I'm so sorry, sir. Do I feel betrayed? How do you feel ang dami tayo Mindanao na congressmen? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada ng politiko. I don't join their circles. But we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that, meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang mag-desisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. One last on impeachment. Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House under last session din? Or may nag-PM ba sa inyo? Baka receive po ba kayo ang may nag-tip sa inyo? Yes. Oo, si JC. Si JC, hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya matulog ka ng JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kay sira-sira. Diba? Ma'am, comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but QC Prosecutor's Office iginasuha yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Hindi ko na sasagutin yan ha. Doon lang tayo sa God Save the Philippines. Ma'am, Okay. last na lang po ang pag-Michael. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment na ito? Parang, ano po nakikita yung problem sa Philippines ngayon at dapat nila tinunay itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo, well sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadyak ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala, sobrang malala dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa
dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan.